Naririnig ka nila ka-misteryo stories. Ikaw ang susunod na kwento. May kumakaluskos sa dingding. May umatungal sa sahig. Psst, psst. Makinig. Ako si Kit, 23 anyos. Noong mga panahon na naganap ang misteryo at kababalaghan sa aking buhay na tumatak sa aking pagkatao. Kaya't inyong tunghayan at tapusin ang aking kwento hanggang sa huli. Matagal ko na rin naririnig ang patungkol sa probinsya namin na di ko nababanggitin. Iwas bash na lang. Malapit ito sa lugar ng Kabisayaan pero purong Tagalog pa rin ang salita dito sa probinsya na to. Napakaganda ng mga tanawin dito at napakalalambing ng tono ng pagkakatagalog nila. Matagal na akong curious sa kung ano ang pakiramdam pag nandun na mismo sa probinsya na kung saan nagmula ang lahi namin. Puro kwento-kwento lang ang naririnig ko na nakakapagpahanga sa akin. Pero sa mga pagkakataon na ito ay gusto ko nang ma-experience ang totoong pakaramdam. Nangyari na nga ang aking pinakahihintay. Kailangan nila mama at papa na umuwi ng probinsya. Pero nagkataon na parehas silang hindi pwede. Dahil si papa ay nasa ibang bansa, nagtatrabaho. At si mama naman ay kailangan na magbantay sa aking mga mas maliliit pang mga kapatid na araw-araw ay kailangan na pumasok sa eskwelahan. Saktong naghahanap ako ng panibagong trabaho ng mga sandaling iyon dahil halos mag-iisang buwan pa lamang mula nang ako ay matapos sa aking kontrata sa 6 months ko na naging trabaho sa isang mall. Kung kaya't sa akin nabaling ang responsibilidad na umuwi ng probinsyang kailanman ay hindi ko pa nararating at talagang pinangarap o pinapangarap kong marating. Di ko magawang mabuo ang aking pagkatuwa o saya na sa wakas ay makakarating na sa probinsya namin. At solo akong babiyahe na nakakadagdag pa ng thrill at excitement para sa akin. Di ko ipinagpapasalamat na makakauwi ako for the first time sa kadahilan ng uuwi lang naman ako dahil sa may sakit ang aking lola at mag-isa na lamang ito sa kanyang barong-barong doon sa Bukirin. Si mama lang kasi ang naging anak ni na lolo at lola. Actually, dalawa sila. Pero si tito na panganay nila mama ay matagal na nilang ipinagsapalagay na yumao na o patay na. Dahil simula nang tumungtong ito ng 16 at nagkaroon ng malubhang karamdaman, ay nagawa pa nitong maglaya, sabi nila mama. Nagtanong ako kung bakit, pero sabi ni mama ay masyadong mabait si tito at ayaw na pahirapan sila ni lola. At iniisip umano ni tito na nakakahawa ang kanyang sakit, kung kaya ito ay nagpakalayo-layo at di na bumalik pa o marahil di na nakabalik pa. Kaya ipinagpapalagay na lang nila na marahil ay wala na nga ito dahil sa tagal ng panahon na lumipas. 14 pa lamang si mama noon ngunit ngayon ay pamilyado na at 3 na kaming mga anak nito. Ora mismo ay bumiyahe na ako at sumuong sa isang bagong lugar na ni minsan ay di ko pa napuntahan at di pamilyar sa akin. May kaba pero excited at kahit papano ay nakakaramdam ako ng saya dahil kahit papano ay makikita kong muli si lola. Napakatagal na noong magpasya si lola na umuwi na lamang sa probinsya. Noong yumao si lolo at iuwi nila ang labi nito sa probinsya. Kasama nila mama at papa ay inihatid nila ito.
Di ako nakasama noon dahil ako ang nag-aalaga sa mga kapatid ko dahil may pasok kami pare-parehas at nagkataon na medyo kapos din kami. Kung kaya't sila mama at papa na lamang ang sumama kay Lola para sa probinsya. Ang kahit papano ay maiburol si Lolo. At kahit 3 gabi lang para sa mga kamag-anakan nila doon. Kaibahan, 10 taon ang nakaraan. Ngayon ay si Lola na lamang ang nasa probinsya dahil nagsiluwasan na halos ang mga kamag-anakan at yung iba ay di naman namin direktang kamag-anak tulad ng kapatid o anak ng Lola. Kaya di namin sila pwedeng asahan o obligahin na alagaan si Lola at isa pa nasa liblib na lugar umano ang kubo ni Lola sa lupain o bukirin na pagmamayari nila ni Lolo. At malayo sa sibilisasyon, payak ang pamumuhay, ngunit mahirap saklolohan kung kakailanganin. Kaya kailangan talaga na samahan si Lola at hikayatin na bumalik na ng Maynila upang sa amin na muli manirahan at parentahan na lamang ang bukirin kung ayaw nitong ibenta. Kami rin naman ay ayaw namin na ibenta ang lupa at bukirin sa probinsya na huling bagay na nagkukonekta sa amin at sa aming bayan na pinagmulan at alaala na rin yon ni Lolo at ng mga pinagpaguran nito. Naging madali lang sa akin ang pagtunton sa kinaroroonan ng bukirin namin at ng kubo ni Lola dahil kahit papaano ay ako yung tao na matatawag na living GPS. At dagdag na rin doon na kapwa kami ni Mama mahusay sa mga mapa-mapa. Kaya naituro niya din sa akin kung saan banda sa pagitan ng mga kabundukan maaaring nandoon ang eksaktong lugar ng kubo ni Lola. At di naman din siya nagkamali. Mabilis kong natunton ang kubo, lalo at ito lang ang talagang mag-isang nakatirik doon. Nakakatakot lang talaga dahil sa liblib ng kabukiran na iyon ay mag-isa lang si Lola na namumuhay doon. At talagang nakakapag-alala ang kanyang sitwasyon katulad ng nangyayari na ito sa kanya. Kailangan niya ng medikal na tulong at ng makakasama. Ako talaga ang perfect na makakasama ni Lola lalo at tapos ako ng nursing course. Kaya ako din ang napisil nila Mama at Papa na mag-alaga kay Lola. At goal ko rin na mahikayat ko din siya na lumuwas na lamang ng Manila at sa amin na muli na manirahan. Tuwang-tuwa si Lola nang makita niya ako sa bintana ng kubo. Nagbabaka sakali lang din naman ako kung siya nga ba talaga ang nakatira doon at di nga ako nagkamali. Si Lola nga. Naabutan ko siya na nagpapakulo ng tubig. Gulat at saya ang namutawi sa mukha ni Lola nang mabanaag niya kung sino ako na nakadungaw mula sa labas ng kubo. Agad akong pinagbuksan ni Lola ng pintuan at inakap sa sobrang tuwa nito. Ngunit agad din itong nagtanong kung bakit. Kinailangan ko pa na mag-abala sa pagpunta sa kanya. Kit, bakit naman nag-abala ka pa? Sabi ko naman sa inyo na maayos na ako at nakakatayo naman na ako. Natumba lang ako kaya nahirapan akong magkikilos at sakto naman na nalobat yung baterya na kada linggo ay nire-recharge ni Temyo sa bayan. Kaya di ako makacharge ng cellphone na binigay ninyo. Dahil nagkasakit din siya. Kaya di niya ako napupuntahan para dalhin niya ang kapalitan ng baterya ko. Hindi din tuloy ako nakakapakinig sa paborito kong drama sa tanghali sa radyo. Okay lang ako, Apo. Masyado lang talaga akong nanghina dahil sa ininda ko ang balakang ko. Pero ngayon ay maayos na ako. Lola, wala naman po sa akin ang puntahan ko po kayo dito. Gustong gusto ko nga po dahil for the first time ay nakarating din ako dito sa lugar na sa kwento ko lang po laging naririnig. Saka miss na miss ko na din po kayo, Lola. Miss na po namin kayo nila Chi at Kai.
Lumipas ang maghapon na walang nasayang na oras sa amin ni Lola, kundi nag-usap lang kami ng nag-usap, kumustahan, pati ang mga pagyayabang ni Lola ng mga kung ano-anong di ko pa nararanasan na gawin at puntahan doon sa bukid. Marami akong mga dalang pagkain sa bagahe ko, kaya di namin pinroblema ang maghapon na iyon. At kahit sa mga sumunod na araw ay kaya pa. Basta't magsasayang lang ako para may kanin kami at may ulam naman ako sa bagahe. Tulad ng delata, mga noodles at bumili din ako ng tinapa at mangilan-ngilang gulay sa nadaanan kong palengke sa biyahe papuntang bukid. Maayos naman ang madatnan ko si Lola at mukha lang talagang naging exaggerating lang ang naging usapan dahil kahit ako ay nag-alala nang malaman ko na nakaratay si Lola at ni hindi nga makatayo. Pero nang dumating ako ay malakas naman na ito at dala ko din ng ilan sa mga vitamins at medications na akma sa case na nangyari kay Lola. Binilhan ko din siya ng gatas na pang-edad niya. Lumipas ang ilang mga araw ay nakasanayan ko na din ang buhay sa bukid. Tanging radyo lamang ang aming libangan doon. May sariling pocket wifi naman ang Lola at marunong itong mag-load mula sa card kapag nauubusan siya ng data. Napakagandang bagay din na kahit nasa bukid ay malakas ang signal ng network ni Lola doon. Kaya natatawagan namin siya noon. Noong nasa Ayan, Manila sige pa lang. ako. Ayos na ba? Bali, tatawag muna kami sa cell number ni Lola para sabihan siya na Ay, i-activate salamat. niya ang pocket Connected na. Ang wifi. galing naman. Then magkakakitaan na kami using video call. Di kasi pala data si Lola at mas hilig niya lang talaga ang makinig sa radyo maghapon. Si Kuya Temyo ang pinagkakatiwalaan namin para kay Lola sa baterya Salamat, at Temyo. sa mga Ilagay mo na bagay sa na mesa. tulad ng load cards para di naman mahirapan si Lola sa pagpunta sa bayan at kahit sa pamamalengke linggo-linggo ng mga pangangailangan ni Lola. Ngunit pamangkin lang siya ni Lola at di namin pwedeng iasa kay Kuya Temyo lahat. Kaya ako pa rin ang napagpasyahan na umuwi ng probinsya para kay Lola. Isang gabi ay nakatapos na kaming maghapunan at nakikinig na lamang sa radyo nang di ko kayanin ng napakalagkit na pakiramdam na ngayon ko lang naranasan sa halos magdadalawang linggo kong pagtira sa bukid. Ingit ako ng ingit kay Lola na parang ang init-init at di mo malaman kung uulan ba o ano. Dahil ang alinsangan talaga ng paligid. Ngunit tila nagsasawalang kibulang si Lola sa nangyayari sa akin. At tahimik lang ito. Medyo naninibago ako kay Lola ng mga panahon na yon. At parang wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Pero inisip ko na lang na baka pokus na pokus lang siya sa drama na aming pinakikinggan gabi-gabi sa radyo. Tiniis ko na lamang ang lagkit at alinsangan ng paligid dahil kaliligo ko lang din naman nung bago kami maghapunan at medyo creepy na din kasing lumabas pa gawa ng napakadilim na sa labas at ala naman kaming kuryente bukod sa baterya na sinasaksakan namin ng mga mahahalagang bagay lamang upang matipid ang karga nito. Di naman kami karaniwang nagsasasaksak ng mga clip fan na uso sa ngayon dahil daig pa ng pag-ihip ng hangin sa bukirin ang clip fan. Ang ihip ng natural na hangin sa bukid ay malamig-lamig ang simoy na kung sa tutuusin ay masasabi mo pa nga na giginawin ka lalo sa gabi hanggang sa madaling araw. Pero ng mga tagpong iyon ay kakaibang init talaga ang nararamdaman ko. Halos pati nga mga kuliglig o yung mga tunog ng kuliglig at mga ibong panggabi ay pansin ko na di ko rin naririnig sa mga oras na iyon. Kumpara sa mga nagdaang gabi na kinasanayan ko.
Bandang mag-aalas 9 ng gabi, nang hinaya ko na nga si Lola na magpahinga na matapos ko siyang painumin ng kanyang vitamins at other medications na prescribed via online check-up regarding sa sakit niya. Sa mga maaring magtanong, opo, nangyayari na po iyon, ang online check-ups, lalo sa mga lugar na tulad ng kay Lola. Pero nakadepende pa rin sa sitwasyon. May ibang applicable at meron naman kailangan talagang makita o masilip ng doktor. Sa kaso ni Lola, pwede naman sa online. Dahil ako naman ang taga-assist ng doktor sa kabilang linya dahil kasama ko naman na si Lola at ako ang nurse niya. Kaya matutukoy ng doktor kung ano ang dapat na maging findings. Balik tayo sa senaryo. Lola, tara na po, matulog na po tayo. Alas 9 na po pala. Mauna ka na, Apo, magpapaantok pa ako muna sa tugtog. Sige po, mauna na po ako, Lola. Biglang sobrang antok ko po eh. Tumanggi pa si Lola na sumabay na sa akin na magpahinga gawa ng di pa umano siya dalawin ng antok. Kahit tapos na ang drama sa radyo, ay nais muna niya umano na makinig ng mga pampaantok na tugtugin. Baka sa mukha ni Lola na mukha itong malungkot na tila may malalim na isipin. Ayaw ko din naman na ma-stress pa si Lola kung pipilitin ko pa siya. Gayon kilala ko din naman si Lola na magpapaantok lang talaga ito at susunod na rin siya maya-maya. Kung kaya't kinumusta ko na ang mga pinto at bintana at matapos ma-double check kung maayos na nakasarado ay natulog na rin ako. Nang bandang mag-aalas 11:30 ay nagising ako dahil sa tindi ng pawis ko at sa tila may kausap ang Lola dahil naririnig ko itong nagsasalita. Ngunit di ko lang maunawaan kung ano ang mga binibigkas o sinasabi at may naririnig din akong tumutugon o sumasagot sa kanya na boses ng lalaki na siguro ay maihahambing ko na kaedad ni Kuya Temyo. Pero iba ang boses nito at alam kong hindi si Kuya Temyo ito. Dali-dali akong bumangon pero padahan-dahan lang para di nila ako mamalayan. Nakita ko si Lola na may kausap siya. Pero yung kausap niya nasa labas ng bintana. Sinisipat-sipat ko talaga kung sino ba yon. Nakikita ko naman yung mukha pero di ko kilala. Pero ang natatandaan ko lang ay may balat ito sa taas ng kilay. Pero dahil sa balat na yon ay nanindig ang aking balahibo at di ako magkakamali sa hugis at laki ng balat na iyon. Nakita ko na yun sa mga lumang pictures na tinatago ni Mama. Mga sepia pa nga ang kulay at di pa colored ang mga larawan na iyon. Si Tito ang nasa bintana. Pero paano nangyari yun? Ilang dekada na itong nawawala. Nawala o di nila matukoy kung nawawala nga ba. Naglayas o kung wala na ba talaga. At yumao na dahil kung matatandaan ninyo, Sir Kamisteryo, sabi ko nga sa simula ng kwento ay naglayas ito dahil ayaw niyang magpakargo o maging alagain ng Lola. Dahil sa tinamaan nga daw ito ng malubhang sakit at mula noon ay ni anino nito ay di na nakita nila Lola o maging si Mama. Nanay, pumayag ka na. Para sa'yo din naman, Nanay. Wala na din kasi akong maisip na ibang paraan. Ako naman ang gagabay sa'yo. Anak, sabi ko nga sa'yo na di mo naman kailangan na mag-alala sa akin. Tao akong nabuhay kaya tao akong mamamatay. Nanay, wag naman sanang kamatayan na naman ang magiging usapan natin. Ikaw na lang ang pamilya ko na nalalapitan ko. At alam na buhay pa ako at tanggap ako sa sitwasyon ko. Anak, maari ba na wag na yan ang maging usapan natin? Maligayang kaarawan sa iyo, anak. At kahit ilang ulit ay di ako magsasawang batiin ka. Kahit ayaw mo pa. Nanay, alam mo naman na tinuring ko ng patay ang sarili ko mula nung maging ganito ako. Kaya ayoko nang naaalala ang kaarawan ko.
Pero nagpapasalamat po ako sa inyo ni tatay sa lahat-lahat nanay dahil utang ko pa rin ang naging buhay ko sa inyo. At wala po kayong kasalanan sa mga nangyari sa akin ngayon. Ako po ang pumili nito. Hayaan mo na nga yan, anak. Nangyari na ang nangyari. Kung ano man ang iyong naging pasya ay isipin mo na lang na may rason kung bakit nagkaganoon. Lahat ng bagay sa mundo ay may rason, anak. Isip mo. Hindi ka ganyan ay malamang ay matagal na akong namatay dahil walang tulad mo na nagbabantay sa akin sa kalaliman ng gabi. At kahit pa nga... Lola, ano po bang nangyari kay Tito? Tanong ko kay Lola na pupungas-pungas pa nga habang lumalabas ng kwarto at papalapit sa kinaroroonan nila ni Tito nang bigla namang humangin ng sobrang lakas at tila may napakalaking ibon o kung ano man ang lumipad. Kasabay din ng pagkawala ni Tito na tila ba ay tinakasan ako. Nakikita ko sa mukha ni Lola na gusto niyang itanggi ang mga nangyari at inaasahan ko na din na sasabihin niyang naalimpungatan lang ako. Kaya naman, inihanda ko na ang aking mga sasabihin dahil halos mahigit 20 minuto na din akong nakamasid sa kanila ni Tito at nakikinig. Ngunit makalipas na magbuntong hininga, si Lola ay inamin naman nito na si Tito nga ang nasa bintana. Pero laking gulat ko nang sabihin ni Lola na si Tito rin ang lumipad. Oo, si tito mo yung nasa bintana. At si tito mo rin ang naging ibon at lumipad. At naging rason ng malakas na hangin na biglang humampas sa kapaligiran. Lola? Naglabas ito umano ng napakalaking pakpak at agad na lumipad dahil sa takot na malaman ko ang lihim nila ni Lola. Ngunit si Lola ay napakalaki ng tiwala sa akin. Hindi ko ata nabanggit Sir Misteryo na ako ang paboritong apo dahil ako ang kauna-unahang naging apo ng lolo at lola. Sa bagay, 3 lang naman kaming apo ng lolo at lola. Dahil si mama lang naman ang anak ni lolo at lola na nagkapamilya dahil nga ang alam namin talaga ay wala na si Tito o baka patay na ito. Dahil nga ilang dekada na ang lumipas at ngayon ako mismo ang nakasaksi na buhay ang Tito at nililihim nila ni Lola. Nawala ang antok ko ng mga oras na yon. Although halos 30 minutos naman na akong gising mula kanina pero nang lumipad si Tito ay bigla akong parang nagbalik ang lakas at tila di na hinihila ng antok. Kagagawan daw pala ni Tito ang sobrang init sa paligid na nararamdaman ko at ang sobrang antok ko kahit na nadiskubre ko ang lihim na kung sa totoo lang ay nakakawala talaga ng antok. Di nga lang alam ni Tito na sobrang galing ko lang talaga na magpigil ng antok dahil na-training ako sa mga duties ko as a nurse noon. Sa OJT pa lang at sa unang work ko sa ospital bago ako mag-clinic staff sa isang clinic sa kilalang mall kung saan di ko na need na magpuyat. Naikwento na ni Lola sa akin ang lahat-lahat ng gabing iyon na pinili ni Tito na maging isang ganap na aswang sa alok ng naging kaibigan nito noon. Nayanggaw daw pala ang Tito. Kung kaya't grabe ang sinapit na paghihirap nito na akala lang nila Lola noon ay may malubha siyang sakit. Maski si Tito noong una ay di niya alam na nayanggaw siya sa isang salo-salo na kanyang napuntahan at nalaman niya na lamang ito noong magmagandang loob na ang kaibigan niya Pare! at dinalaw Pare! siya nito sa Gising! kalaliman ng gabi Ako to. Amoy na amoy kanain sa sakit mo pare kaya nandito ako para tulungan ka. at ibinunyag sa kanya ang lihim nito. Dahil nga daw, naaamoy umano nilang mga aswang ang papasibol pa lang na bagong yanggaw. Ngunit masyadong mahina at talagang mamamatay na nga talaga umano si Tito nang gabing dumalaw ang kanyang kaibigang. Di niya inakalang aswang. Agad umano Kakagating nitong ko ang pulso ko pinainom para ng mailigtas sariwang ka. dugo nito si Tito at pinakain ang Tito ng Inumin mo ang sariwang dugo ko. hilaw na atay ng hayop. Makapangyarihan umano at nakakasagip ng buhay ang dugo ng lahi ng aswang na ito.
Ngunit, hindi maaari sa may mga normal na sakit lang na tao dahil tila nayanggaw ka na rin kung iinumin mo ang dugo nila. Sa mga nayanggaw naman at naghihirap ay makakatulong ito upang ibalik ang lakas at makayanan ang transition sa pagiging bagong aswang. Sa galit ng tito, nang makabawi-bawi ito ng lakas ay nagpatulong umano ito sa kaibigan nitong aswang upang hanapin ang aswang na nangyanggaw dito. Kinailangan ng isang ritual upang makasiguro na tama ang kanilang gagantihan. Hanapin natin siya gamit ang mapa. Sa dugo din umano ni Tito, inumpisa ng ritual dahil konektado siya sa nangyanggaw sa kanya. Nang malaman nilang ibang lahi ito ay minanmanan nila ang lahi ng aswang na ito at kung sino ang mahilig mambiktima ng mga inosenteng tao para diyang gawin. Mga elemento Gumawa umano ang isang aswang na mangkukulam, nakaanak ng kaibigang aswang ni Tito, ng isang botelya na may lana at dugo niya. Opo. Nabubula din umano kapag may aswang. Ngunit ito ay bubula lamang kapag malapit ang mismong aswang na nangyanggaw kay Tito. Sa mismong nangyanggaw lang ito, kay Tito bubula ang lana na ginawa ng mangkukulam kung kaya't ito ang hudyat na ang aswang na katapat nila ang dapat nilang kitilin at wakasan ang paghasik ng kasamaan nito. Oo, at tumitingin siya sa pagkain habang hindi nakatingin ng iba. Kailangan nating pigilan siya. Handa na ako. Kunin natin siya. Aray! Ano ba ibig ka? Dadaling ka namin. Hinihikayat din umano ni Tito ang lola na umanib at maging isa sa kanila upang makasama niya ito ng habang buhay at maging malakas muli ang lola at malayo sa mga panganib at kamatayan. Ngunit hindi gusto ng lola ang ideya na ganoon. Nauunawaan naman ito ng Tito. Kung hihikayatin ko lang ang lola, tulad ng gusto ni mama, na sa Maynila na lamang ulit manirahan, ay alam kong kayang-kaya ko siyang mapapayag. Ngunit tama si Tito at si Lola. Sila na lamang dalawa ang natitirang pamilya na nandoon sa Bukirin na pundar ng lolo. At ngayon, mas nakasisiguro ako na di napapabayaan si Lola kahit mag-isa lamang ito sa Bukirin dahil laging nakabantay ang Tito, umaga man o gabi, upang mapanatili na ligtas ang Lola kahit pa sa mga huling hininga nito. At least nga naman ay magkasama silang dalawa. Umuwi akong masaya kahit 3 gabi kong hinintay ang Tito. Di naman ako takot kasi alam kong napakabait ng Tito ko. Di din alam ni Lola kung bakit ayaw akong makilala ng Tito. Lagi lang nasabi ng Lola na baka umano di talaga gusto ng Tito ang ideya na ipangalanda ka ng sitwasyon niya at ng lahi na literal na kinatatakutan ng lahat at itinuturing naman ng iba na haka-haka lamang o gawa lamang ng malilikot na imahinasyon upang takutin ng mga bata. Gusto ko mang sabihin kay mama ang lahat dahil alam kong matutuwa ito na buhay ang pinakamamahal niyang kuya. Sino ba naman ako para panghimasukan ng desisyon nila Lola at Tito? Di rin makapaniwala si mama na di ko napapayag si Lola na bumalik dito sa Maynila at dito na lamang manirahan. Pero sinigurado ko kay mama na napakalakas ni Lola nang dumating ako at mas malakas pa nga ako sa kalabaw nila sa Bukirin. At sadyang si Kuya Temyong lang ang nagkasakit kaya di nakapagpadala ng baterya kay Lola. At sinabi ko na lang na may isang binata na nakatira malapit sa kubo ni Lola na always 1 call away para laging rumisponde kay Lola anytime na kailangan niya ito. At sobrang napakabait ka ako nito at napamahal na kako kay Lola dahil si Lola na kako ang kinikilala nito na kanyang nag-iisang kaanak. Dahil sabi ko ay ulilang lubos na itong binata na laging nagbabantay kay Lola. Naging kampante din naman ang mukha ni mama matapos kong sabihin iyon. Kaso naghahanap ng mga pictures at ano daw bang itsura nung binata. Kako ay mahihain masyado at ultimong kubo nito ay ayaw na pakuhanan ng larawan.
Baka daw mausog o mabalis kaya wag na lamang nakuhanan dahil gusto nitong magtagal sa bukirin nila lola. Kako, mapamahiin kaya sinunod ko na lamang. Hanggang sa mga panahong ito ay buhay pa si lola. Napapaisip na rin nga ako, Sir Kamisteryo, na di kaya sa hinabahaba ng panliligaw ni Tito na pumayag si lola na maging isa sa kanila. Hindi kaya napapayag niya na ito. Magwa 103 years old na po si lola ngayong darating na August 1, sir. Di ba? Napalaki din kayo ng mga mata, no? Di nga kaya? O sadyang lahi lang nila lola ang umaabot sa ganyang edad? Dahil sa buhay sa bukid, sariwang gulay, sariwang hangin, malinis na tubig galing sa bukal, at malayo sa mga radiation ng mga gadgets at telebisyon. Kayo po, sir. Ano sa tingin niyo? Puso'y sumasamo, alaala ng pag-ibig mo ko. Sanay kay tinig, happy. Pahabol na patalastas mga kamisteryos. Promote ko lang po ang ating side channel na Kamisteryo Stories Narrations Channel. Sana po ay masuportahan nyo rin po ang bagong channel natin na ito. Ang channel po na Kamisteryo Stories Narrations ay puro narrations lamang po. At okay ang channel na ito sa mga mahilig lang makinig habang nagpapahinga, nagtatrabaho o libangan lang ang makinig ngunit walang oras na manood. Road to 1K subscribers na po tayo dito. At sana po ay matulungan nyo naman ako na mabuhay ang channel na ito, mga mahal kong kamisteryos. At sa mga di pa naman po nakakapag-subscribe dito sa ating main channel, kung pasok po sa panlasa ninyo ang ganitong content ay subscribe na po kayo para lagi po kayong maging updated sa more upcoming horror animations na paparating. Maraming salamat po mga kamisteryos ko. At hanggang sa susunod na mga kwento. So yung mga interesado po at solid kamisteryo na gustong matawag na Kamisterific Maharligans, pakisuyo lamang po na tignan niyo po yung ating mga perks dito sa ating channel. At kapag nagustuhan niyo po yung mga perks na yun, sana po ay huwag po kayong magdalawang isip na sumali at maging miyembro ng ating channel at matawag na Kamisterific Maharligans. And thank you for watching.